Magandang araw sa iyo, Sir Mac, at sa inyong mga tagapakinig. Ako nga pala si Fernando, isa rin sa mga listener ng inyong channel. Katulad ng mga napapakinggan kong kwento, meron din akong nakakatakot na karanasang gustong ibahagi sa inyo. Tawagin niyo na lang akong Lolo Fer, dahil may edad na rin ako at may mga apo na rin ngayon. Ang kwentong ibabahagi ko ay naging karanasan ko noong nasa 20 anyos lang ako. Binata pa ako noon at nakatira pa sa lupang sinilangan ko sa San Jose, Mindoro. Hindi ko nababanggitin kung saang lugar kami nakatira noon. Basta ang kinaroroonan ng bahay namin ay malapit lang sa ilog, kung saan madalas kami mangisda ng mga kapatid ko. Simple at mapayapa ang pamumuhay namin sa aming probinsya, Sir Mac. May maliit kaming bukid kung saan may mga tanim kaming mga gulay at mais na ibinibenta namin sa may palengke sa bayan kapag pwede nang anihin. Meron din kaming mga alagang hayop gaya ng mga baboy, manok at ilang kambing na pinaparami para maipagbili rin. Nasa bukid din namin ang kulungan ng mga yon. Kaya maaga pa lang ay pumupunta na roon sina tatay at nanay para pakainin ng aming mga alaga at linisan ng mga kulungan nila. Kapag araw na walang pasok sa eskwela, tumutulong kaming magkakapatid sa mga magulang namin. Hindi naman kalayuan ang bukid sa aming bahay kaya madali lang yon puntahan. Layo-layo pa ang mga bahay noon sa lugar namin. At kakaunti pa lang sa mga residente ang may kuryente sa mga tahanan. Kahit kami noon ay gasera lang ang gamit na pang-ilaw kong gabi. Nang mga panahong yon, marami pa rin ang naniniwala sa mga klase ng mga nakakatakot na nilalang gaya ng mga maligno, impakto at mga aswang. Bagay na tinatawanan na lang ng marami sa panahong ito, lalo na ng mga kabataan. Pero isa ako sa makapagpapatunay na hindi lang mga ordinaryong tao ang nabubuhay sa ating mundo. Taong 1983. Nagising ako mula sa pagkakatulog dahil sa pagkakagulo ng mga kasama ko sa bahay. Madaling araw pa lang yon, mga 3:00. Pero gising na agad ang 3 kong kapatid na mas nakababata sa akin pati si tatay. Naroon sila sa sala ng kubo namin at nag-uumpukan habang inaabangan magising ang isang lalaki na noon ko lang nakita. Napatanong tuloy ako kay tatay kung sino yon. Kahit pupungas-pungas pa ako sa antok. Ang sabi niya hindi rin niya kilala ang mamang yon. Nakita lang daw niyang walang malay tao doon sa tabi ng pampang at may ilang sugat sa katawan. Nakita niyang humihinga pa naman daw, kaya naawa siyang tulungan yon. Noon ko napansin na naroon din pala si nanay at nililinisan ng sugat ng estrangherong mama. Napangiwi pa nga ako nang mapatuon ang tingin ko sa sinulid at karayom na hawak ni nanay na ginagamit niyang pangtahisan na kabukang sugat ng lalaki. Dati kasing nurse ang nanay namin, kaya marunong yon manahi at gumamot ng mga sugat. Mandidirihin pa naman ako sa dugo, kaya pinili ko na lang bumalik sa kwarto namin at itinuloy ang naudlot kong tulog. Mga 6:00 na ng umaga nang magising ako ulit. Sa pagkakataong yon ay gising na rin ang estrangherong lalaki. Nakaupo yon sa harap ng mesa kasama ni nanay at tatay habang nagkakape. Tahimik akong lumapit doon para magtimpla ng sarili kong kape. Pagkatapos, dali-dali rin akong umalis at nagpunta sa gitna ng salas kung saan naroon ang mga kapatid ko na nag-aalmusal ng nilagang kamote. Mula roon, tahimik kong pinakikinggan ang usapan ng aking ama at ina at ng estrangherong mama.
Noon ko nalaman na dayo pala sa amin ng lalaking yon na ang pangalan daw ay Mario. Ayon sa kanya, taga Maynila siya at nayaya lang daw siya ng isang kaibigan para dumalo sa pista ng lugar nito. Pero sa kasamaang palad daw, noong pabalik na sila ng Maynila ay may nakaengkwentro daw silang masasamang loob. Habang patungo na sila noon sa istasyon ng bus kung saan sana sila sasakay. Pilit daw silang pinasakay ng kaibigan niya sa sasakyan ng mga yon at dinala sila sa liblib na lugar. At nang makuha na raw ang lahat ng gamit at pera nila, ay sinaktan sila ng mga ito at tinangkapang patayin. Marami siyang tinamong sugat at hindi niya raw akalain na mabubuhay pa siya. Hindi nga raw niya alam kung paano siya napunta sa Pampang kung saan siya nakuha ni tatay. Narinig kong sinabi ni tatay na kung gusto ni Mario ay sasamahan niya itong pumunta sa bayan para i-report sa mga pulis ang nangyari sa kanya. Nang sa ganon mapanagot ang masasamang loob na nanakit at nagtangka sa kanila ng kaibigan niya at para matulungan na rin siyang makabalik ng Maynila. Pero mariing tumanggi ang lalaki na gawin yon. Sa halip nakiusap siya kina tatay at nanay na kung maaari ay manatili muna sa amin hanggang sa umigi ang pakiramdam niya. Dahil sa maawain naman ng mga magulang namin, kaya napapayag din sila sa pakiusap ni Mario. Lumipas ang ilang araw at linggo. Wala naman kaming napansing kakaiba kay Mario, maliban sa pagiging tahimik nito at kimi noong una. Pero kalaunan ay parang nasasanay na rin siya sa amin dahil nakikihalubilo na rin siya sa mga biruan at kwentuhan namin. Kung minsan ay sumasama na rin siya sa bukid at gumagawa ng mga trabahong kaya lang niyang gawin dahil hindi pa naman lubos na magaling ang iba niyang sugat. Mabait naman si Mario at marunong makitungo. Masipag dahil palagi siyang naghahanap ng pwede niyang gawin. Isa sa ipinagtataka ko sa kanya noon, Sir Mac, dahil parang hindi siya nauubusan ng lakas. Gayong napakakaunti lang niya akong kumain. Hindi namin alam kung nahihiya lang ba siyang kumain ng marami o sadyang pihikan lang siya sa pagkain. Nang mga panahong yon, madalas ay umaalis si tatay kong gabi para sumama sa ronda ng mga purok sa lugar namin. Bali-balita kasi sa lugar namin na may mga tulisang sumasalisi kong gabi para magnakaw ng mga alagang hayop. Sa katunayan, isa kami sa mga nanakawan din ng mga alaga. Ganoon na lang ang panlulumo noon ni nanay at tatay nang mawala ang ilan sa mga alaga naming manok. Laking pasalamat na lang ng tatay dahil kasama namin si Mario sa bahay. Kaya hindi siya kakaba-kaba na umalis sa gabi para sumama sa ronda. Aaminin ko naging malapit na rin ang loob ko kay Mario. Siguro ay dahil na rin sa ako ang panganay sa aming magkakapatid. Kaya parang kuya na ang turing ko sa kanya. Hindi rin naman kasi nagkakalayo ang edad namin. Dahil ayon sa kanya ay 28 anyos pa lang siya. Sobrang nakasundo namin si Mario. Lalong-lalo na ako. Dahil doon parang ayaw ko na nga siyang umalis pa sa amin. Pero isang gabi, habang malakas ang ulan, nagising ako dahil sa ubod lamig ng panahon. Bukod sa giniginawa ko ay nakaramdam din ako ng pagbigat ng tiyan, kaya napabangon ako para magbawas. Nang mapadaan ako sa sala, napansin kong wala roon si Mario kung saan siya natutulog. Naisip ko baka nasa palikuran din siya. Kinuha ko ang malaking payong na nakasabit sa dingding para lumabas at tumungo sa palikuran. At pagdating ko doon, hindi nga ako nagkamali na naroon si Mario dahil sarado ang pinto nun. Tanda ng may tao nga roon. Naghintay ako ng ilang sandali na lumabas siya.
Pero nakaramdam na ako ng pagkainip ay nasa loob pa rin si Mario. Kaya sinubukan ko ng katukin ng pinto. "May tao ba riyan?" Malakas na tanong ko. Nakarinig ako ng pagkaluskos mula sa loob ng palikuran at pagbuhos ng tubig. Maya-maya'y naramdaman ko ang pagtama ng tubig sa aking paa mula sa sahig ng palikuran kaya napatingin ako roon. Napakunot ang noo ko dahil sa parang kakaiba yung kulay ng tubig. Parang kulay pula. Itinutok ko ang ilaw ng hawak kong flashlight sa paanan ko. At doon ko nakumpirmang kulay pula nga ang tubig na umaagos mula sa loob ng palikuran. Bukod doon ay nag-amoy malansari ng paligid. Biglang bumukas ang pinto ng banyo. Kaya napalipat ang tingin ko sa taong lumabas mula roon. Si Mario. Napatda ako at napatingin sa hubad niyang pangitaas na nakapagtatakang sa lamig ng panahon ay parang hindi yon nakakaramdam ng ginaw. Ang sabi niya nabasa raw ng ulan ang kamiseta niya. Kaya hinubad na lang niya, bagamat hindi ko pa siya tinatanong. Nagmadali na rin akong iniwan ni Mario at tuloy-tuloy nang pumanhik sa bahay namin. Dahil nakaramdam na rin ako ng matinding lamig, kaya sumunod na rin akong pumanhik sa bahay at nakalimutan na ang gagawin ko sanang pagbabawas. Kinabukasan, ilang sandali pa lang na nakakaalis ng bahay si tatay para pumunta sa bukid, ay bumalik na agad siya na ipinagtaka namin. Lugong-lugo siya ng mga oras na yon nang ibinalita sa amin na nawawalan na naman kami ng alagang hayop. At sa pagkakataong yon, isang inahing baboy naman namin ang nawala na bagong panganak pa man din. Kahit kaming magkakapatid ay nanlumo rin. Hindi kasi birong halaga ang nawala sa amin dahil kung maibibenta ang alagang baboy na yon, malaki-laking halaga na rin para sa mahirap na kagaya namin. Bukod doon ay poproblemahin din ni nanay at tatay kung saan sususo ang mga biik nun dahil hindi pa naman yon mga awat sa inahin nila. Ayon kay tatay, marahil sa mismong kulungan pa lang ay pinatay na ang baboy namin ng mga nagnakaw noon. Dahil may mga bakas pa raw ng dugo sa sahig ng kulungan. Tanda na nasugatan ang baboy namin. Dahil sa insidenteng yon. Lalong nagpursige si tatay sa pagsama sa pagroronda sa gabi para mahuli ang mga magnanakaw ng mga hayop sa lugar namin. Araw ng pista sa lugar namin. Madaling araw pa lang gising na ako, pati si nanay at tatay, habang ang mga kapatid ko ay natutulog pa. Maaga kasi kaming pupunta sa may bukid dahil magkakatay kami ng baboy ng oras na yon para pang lechon at bilang handa namin sa pista. Naroon din ang ilan kong tiyuhin na mga kapatid ni tatay para tumulong sa pagkakatay ng baboy. Bago kami umalis ng bahay, inutusan pa nga ako ni tatay na gisingin si Mario para sana isama siya. Pero nang puntahan ko si Mario sa tulugan niya ay wala siya roon, kaya mag-isa na lang akong sumunod kina tatay. Nang nasa bukid na kami, banda kung nasaan ang kulungan ng mga baboy, ay tinanong ako ni tatay kung nasaan daw si Mario. Ang sabi ko wala siya roon sa tulugan niya, kaya hindi ko na isama. Tumangulang si tatay at bumuntong hininga. May ilang sandali siyang nakatayo lang at parang may iniisip na malalim. Nang tanungin siya ni Tio Panyong kung alin sa mga baboy doon ang lilitsyonin namin, matagal na napatingin si tatay sa may kulungan bago sumagot. At ang sabi ay ang baboy na kulay itim daw ang kakatayin namin. Doon ako napatingin sa kulungan ng mga alaga naming baboy at napakunot ang noo ko sa pagtataka. Kailan pa kami nagkaroon ng baboy na kulay itim? Napatanong ako sa sarili.
Sa pagkakatanda ko kasi mga kulay puti at may batik-batik lang na itim ang kulay ng mga baboy namin. Ipinagtaka ko rin ang bilang ng mga baboy namin dahil nasa 5 piraso pa yon maliban pa ang mga biik. Gayong nabawasan na yon ng isa dahil nga doon sa ninakaw nung nakaraan. Inisip ko na lang na baka may bagong biling baboy sina tatay at hindi lang nabanggit sa amin. Kinuha na ng mga tiyuhin ko ang itim na baboy sa kulungan. Nung una nahirapan silang hulihin yon dahil malakas yon kung pumasag. May kalakihan din ng nasabing hayop kaya kahit 4 na sila ay nahirapan pa silang akayin yon palabas ng kulungan. Kaya ang ginawa ng isa kong tiyuhin, kumuha siya ng kahoy na kasing laki ng 2x2 at ipinanghataw sa ulo ng hayop. Umatungal ng malakas ang baboy. Tanda nang nasaktan yon ng sobra dahil sa ginawa ng aking tiyuhin. Hahampasin pa niya sana yon ulit, pero sinaway siya ni tatay. Ang sabi ni tatay, itali na lang daw nila ang baboy sa kaipatong sa lamesa. Ganoon ang ginawa namin. Pati ako tumulong sa pagtatali sa mga paa ng baboy at pinagtulong-tulungan naming ipatong yon sa mesa. Gawa sa semento ang mesang yon dahil sadya talagang katayan yon ng baboy. Itinali rin namin sa mesa ang hayop para hindi yon makawala dahil sadyang malikot yon at pumapasag. Hindi namin noon maintindihan si tatay. Bakit pa kailangang ipatong yon doon ng buhay kung pwede naman patayin na muna? Kumuha na si tatay ng malaking kutsilyo para igilit sa leeg ng baboy. Pero nang gigilitan na yon ni tatay, lahat kami ay nagulat at nang hilakbot dahil sa isang iglap. Naging tao yon. Si Mario. Hindi kami makapaniwala sa nasaksihan. Bakit naging si Mario na ang baboy na yon? Nagmamakaawa yon at umiiyak na wag siyang patayin. Galit na tinanong siya ng tatay kung bakit niya nagawang taluhin ng pamilyang kumupkop at nagmalasakit sa kanya. Ang sagot ni Mario, dahil daw hindi niya mapigilan ang tawag ng kanyang pagkaaswang. Kailangan niyang kumain ng hilaw na karne at uminom ng dugo para maibsan ang matinding gutom at pagkauhaw. Pero sa kabila raw ng pagiging aswang niya, kailanman daw ay hindi siya ng biktima ng tao. Ang sabi pa ni Mario, hindi raw niya kagustuhang maging isang aswang dahil hinawaan lang naman siya ng kung sinong gumawa sa kanya nun. Hindi raw niya nakikilala ang may kagagawan kung bakit siya naging isang aswang. Nagkaganoon daw siya matapos niyang dumayo sa isang pista sa lugar ng isang kakilala. Humingi ng kapatawaran si Mario kay tatay at nakiusap na wag siyang patayin at pakawalan na lamang siya. At nangakong aalis na sa lugar namin at hindi na babalik. Sa huli ay lumambot pa rin ang puso ni tatay at nakiusap sa mga tiyuhin ko na pakawalan na lang si Mario. Pero nagbanta ang tatay kay Mario na sa oras na bumalik siya sa lugar namin ay ipagsasabi ni tatay sa taong bayan kung sino siya. Natuloy pa rin naman ang handaan namin nung araw na yon. Pero hindi na kami dumayo sa ibang bahay dahil pinagbawalan kami ni tatay. Baka raw kasi balikan kami ng aswang at mapahama kami. Kaya sa bahay na lang kami nagkainan kasama ng ibang mga kapitbahay at mga kamag-anak. Simula naman noon, hindi na bumalik si Mario sa amin. Naging tahimik na sa lugar namin at wala nang nawawalang hayop. Nanatiling lihim ang tungkol sa pagiging aswang ni Mario. Mahigpit na ibinilin sa amin ni tatay, kahit sa mga kamag-anak namin na nakakaalam nun, na wag nang ipagsasabi kahit kanino ang tungkol doon. Naniniwala kasi si tatay na hindi talaga kagustuhan ni Mario ang maging isang aswang. At isa rin itong biktima ng kung sino man ang may kagagawan nun sa kanya.
Ramdam din daw ni tatay na mabuting tao si Mario dahil nagagawa nitong pigilan ang sarili na mambiktima ng tao. Sa halip mga hayop na lang ang kinakain nito para maibsan ang pagkatakam sa karne at dugo. Simula rin noon, tumatak na sa isipan naming magkakapatid na maging maingat sa pagdayo sa mga pista o kahit anong handaan sa ibang bahay o lugar, o hanggat maaari, wag na lang dumayo. Baka kasi matulad kami kay Mario na nahawaan ng pagiging aswang na nag-anyong itim na baboy na muntik ng katayin at gawing handa sa pista. Hanggang dito na lang, Sir Mac, ang kwento ko. Maraming salamat sa oras mo at naway magpatuloy ka pa sa ginagawa mong pagsasalaysay ng mga kwento. Nagpapasalamat, Lolo Fer.